We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadago binakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Patay ang usa ka 5 anyos nga batang babae dihang naligsan sa kotse nga apil sa motorcade sa usa ka team sa mi kandidato sa Barangay Bunawan sa Davao City. Laing duha ka tawo samdan. Ani ang report ni Jandy Esteban. Buot unta sa 5 anyos nga si Marichan Intapaya nga mamahimong doktor sumala sa iyang lolo. Apan magpabili na lamang matud pa kining pangandoy, human namatay ang bata niadtong Sabado. Si Marichan naligsan sa usa ka kotse nga apil sa motorcade sa team ni Kapitan Ronnie Odenya nga nangampanya sa Pro Promised Land sa Barangay Bunawan proper. Pipila ka metros lang ang gilayon sa ilahang balay. Grabing injury sa ulo ug tiil ang nahiaguman sa bata. Gisuwayan pa og dala sa ospital ang bata apan namatay ra gihapon kini. Sumala sa investigasyon sa Bunawan Police, pasubida ang mga nagmotorcade ug paliko sa tuo. Anaa sa daplin sa karsada ang bata ug ang usa ka 25 anyos ka babae nga nailhang si Sheila May Kasimsiman. Kinsa naglantaw sa motorcade dihang nidiretso ang kotse kanila. Ang tanos lang sa pared. Mano to, isyak na namin, banggaan na lang ni. Asa manin naipit? Naipit siya sa, alam nga sa sakyanan, ma'am. Ilong sa sakyanan, sa katong kotse na kabangga. Oo, is ma'am. Sa kakusog sa impact, nagawa pa ang gate sa balay kung asa nabangga ang kotse. Apan unang nadumbulan daw sa kotse ang usa ka motorsiklo kansang rider samdan sab. Paliko siya pa kanan, then tamaan niya yung bystander na batang 5 years old o 25 years old na gagagaling lang din pagbili sa tindahan. So nakaladkad siya doon sa may gate. After bunggo, biglang bumilis. So ang assumption namo na sa karatol siguro sa driver, ang naapakan niya is yung accelerator dili preno. Ang driver sa kotse, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Bantayan ako na yung motor kahit lagtunga. Ako siyang bundolan pag bakoy po na ako po sa Monobila. Dikto ko na palulong sa kuan. Ito sa kilid. Ko alam nga, mga ilang pong pasaylo sa kabanay sa pamilya sa bata. Ang niredy namin na kaso na ipafile sa suspect na to, no, sa driver ng Honda Fit is 3. Isang reckless imprudence resulted to homicide. 2 count nung reckless imprudence resulted to serious physical injury kasi yung driver ng motor saka yung bata na babae. Then isang damage, so reckless imprudence resulted to damage to property kasi yung gate nung may bahay doon na damage man. Subay sa insidente, dunay pahimangno ang COMELEC. When we do campaigning, we have to also exert the most efforts na safe ang atong pagpangampanya. It's not just campaigning for the sake of campaigning. It has to be safe for everyone. Safe for those who are part of the team na magkampanya and safe also for the voters. Mipasalig si Kapitan Odenya nga abagahon ang tanang galastuhon sa pagpahiluna sa patayng lawas sa bata o pagpaayo sa ubang biktima. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Taxi driver sa Cagayan de Oro City swerteng naluwas. Human nga gidunggab sa makadaghang higayon o gipusil pa sa iyang pasahero. Kapulisan padayon pang investigasyon kung pagpanulis pa ang nahitabo. Ani ang report. Luwas na samtang anaa sa Balay Tambalanan ang taxi driver nga si Manuel Silva. Human gidunggab siyang mismong pasahero pasado alas 11 sa gabi adlong Domingo. Ang biktima daling nadala sa ospital, rason nga naluwas pa kini gikan sa makuyaw nga kahimtang.
Samad sa iyang dughan og liog nga bahin ang nahigaguman niini. Sigon sa kapulisan, nga human kuno gihimo sa suspek ang krimen, dali kining misibat ngadto sa dili matino nga direksyon. Gikan sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro, nagpahatod diya sa Barangay Bugo, and then kalit lamang sa gidunggab. Nagkalat nga nangabuak nga samin, nga gikan niining nabuak nga windshield. Ingon ani na lamang ang dagway niining taxi unit human nga gitulis sa Barangay Bugo diri sa Cagayan de Oro City. Human nga gipasikitan sa pasahero ang iyahang taxi driver, wa pagayud kini makontento ug mibunot sa iyang pistola ug gipabuthan kining maong sakyanan. Gani makita pa nato ang buslot gikan sa bala. Padayon pa ang pagberipika sa kapulisan kung tulis ang nahitabo. Ilabi pa nga dili pa mastorya ang taxi driver nga anaa sa ospital. Karon, anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang taxi unit ug ilang ginasubay kung posible ba nga makuha ang mga dashcam footages niini. Gisubay sab sa kapulisan ang mga CCTV footage sa palibot alang sa kasulbaran sa mong kaso. Ang maong suspect naay kuan naay say bandage sa iyang mata. Dahil karon atong Police Station 6 gipanikamutan gid sa atong intelligence operative nga madakpan kining suspect mo na nagkandak og hot pursuit. Nanawagan sab sila sa publiko sa mga adunay impormasyon sa hitabo o sa suspect nga makikalayon sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipakatag na ang mga personahe ug kapulisan nga magbantay sa seguridad sa barangay and sangguniang kabataan elections atol sa simultaneous multi-agency send-off ceremony nga gipahigayon sa police regional offices sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Ani ang report ni Argil Relator. Sobra 10,000 ka mga sakop sa security forces sa Davao Region ang ipang-deploy sa mga barangay, partikular sa mga eskwelahan nga mahimong voting center alang sa barangay and SK Elections 2023. Sobra 7,000 ang gikan sa PNP, sobra 3,000 ang gikan sa AFP, ug 139 ang gikan sa Coast Guard. Lakip sab sa send-off ang asset sa matag buhatan. Kini agig pagpaniguro nga mahimong hapsay, malinawon ug malapuson ang lokal nga piniliay. Gawa sa security forces, sobra 22,000 sab ka mga personahe sa DepEd ang mag-serve isip sakop sa electoral board. It is our duty to safeguard these elections, ensuring that every citizen can exercise the right to vote without fear or intimidation. Your professionalism, impartiality, and commitment to upholding the rule of law form the very foundation of our electoral process. Full force sab ang mga personahe sa nagkadaiyang security forces sa General Santos City alang sa eleksyon. Ana sa kapin, 1,400 ka mga personahe ang gipakatag nga gikan sa General Santos City Police, Coast Guard District Southern Mindanao ug Jansan Task Force. Nagpahigayon sa blasting sa patrol cars o uban pang resources nga gamiton. Sa Sarangani Province, mukabat sa 1,184 ka mga police personnel sa Sarangani PNP ang gideploy. Lakip na din ang ubang law enforcement agency sa probinsya. Sumala sa PRO 12, kapin 7,400 ka mga police personnel gikan sa maong Police Regional Office ang giaugment sa gadaiyang probinsya sa Rehiyon 12. Lahat din ng mga places of convergence, meron din paglalagyan pa rin po natin yan, lalong-lalo na sa time na magboto na talaga. Kasi for sure, madami pong mga tao ang lalabas. Meron pa tayong mga force multiplier, mga barangay tanod, pwede natin silang itap para makasama natin. Ito po ay nagpapahiwatig na we are 100% prepared for this barangay and SK elections this coming October 30. Sa Zamboanga City, andam na ang 681 ka mga personahe sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug Philippine Coast Guard, lakip ang mga magtutudlo ug electoral board members nga magbantay sa eleksyon sa Zamboanga Peninsula.
Taliwala sa mga giingong dunay mga magtutudlo nga mi back out tungod matud pa sa kahadlok. Gisiguro sa DepEd Zamboanga nga andam ang ilang mga magtutudlo nga mag-alagad sa eleksyon. We are very much sure na safe naman natin mga teachers, no, who will be manning the election. Teachers are very much ready. Majority of the present, no, in the regional levels, sasali tayo doon. Kompleto tayo sa manpower. Giawag sa COMELEC ang security forces nga siguruhon ang hapsay nga eleksyon. Dapat walang buhay na mawala because of an elections. The men and women of the PNP, EFP and Coast Guard and the DepEd are fully equipped and fully trained to do the task. Ako si Ori Gil Relator para sa One Mindanao. Doon na sa ipaglihok sa presyo sa produktong petrolyo sugod ug mga adlaw. Huasa musaka na sab og ana sa piso ang kada litro sa presyo sa lana. Sugod og mga adlaw 95 centavos ang isaka sa kada litro sa gasolina, samtang piso og 30 centavos ang iusbaw sa kada litro sa diesel og piso og 25 centavos ang isaka sa presyo sa matag litro sa kerosene. Kini ang ikaduhang sagunsod nga pagsaka sa presyo sa gasolina, samtang unang higayon nga pagsaka sa diesel o kerosene human ang duha ka sagunsong rollback karong bulana. Sumala sa Department of Energy, kini tungod gihapon sa paglihok sa presyo sa produktong petrolyo sa world market. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Giplastar na sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office ang mga polisiya alang sa nagsingabot nga kalag-kalag. Gipagula na sab ang visiting hours sa mga sementeryo sa syudad. Ano ang report? Giplastar karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro ang mga polisiya nga ipatuman karong nagsingabot nga kalag-kalag sumala sa ahensya nga dili susama sa mga milabay nga katuigan epekto sa pandemya. Optional na lang karon ang pagsuot og face mask o gitugutan na ang tanan age group nga makasulod sa minteryo. Ablihan sab ang minteryo gikan alas 6 sa buntag hantod alas 9 sa gabi. Pagka alas 10 sa gabi wala na dayon tao, no, wala overnight. Considering underdevelopment siya, redevelopment, so na mga trabaho, na mga ekipo, so munang atog yung i-limit lamang ang pagpasulod. Apan gibawal gyapon ang pagdala og mga ilimnon, hait nga butang o hinagiban, ingon man ang pagpiknik. Nakigkoordinar na kuno sila sa Kokpo para sa paghatag og seguridad sa mga sementeryo sa syudad. Bawal sab ang mga speaker, ingon man ang paglingaw-lingaw nga makahatod og kusog nga mga tingog nga posibleng makadisturbo sa uban. Gibawal sab sa ahensya ang lubong sa Nobyembre 1 ug 2 aron dili mababagad ang mga tawo nga moduaw sa ilang mga minatay. Gibawal sab ang pagpasulod sa mga sakyanan, labi na sa City Memorial Park o Bulunsuri sa Barangay Kamamanan. Katong dili makalakaw, dili buros, bata, mga tingulang, nagya po i-provide ni Mayor Clarice nga sakyanan na libre mosakay paingon dito. Pahimangno sa Clenro ngadto sa katawhan nga musubay lang sa pulisiya nga ginapatuman aron mahimong hapsay ang pagduaw sa atong mga minahal nga mipanaw na. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipahimangnuan sa COMELEC ang mga kandidato nga dili magpataka og butang sa mga campaign material sanglit usa matud pa kini ka election offense. Ani report ni John D. Esteban. Sa ikaduhang adlaw sa kampanya, naghitak ang mga campaign posters nga wala nakabutang sa common poster area sa Davao City. Ang common poster area mao kini ang mga gitaganang lugar kung nasa pwede sila magbutang og campaign posters. Apan dinhi sa Barangay Katalunan Pequeño, bisan bawal. Dunay mga nakabutang sa mga poste ug punuan sa kahoy. Pwede magpaskil og mga poster sa private property, basta dunay pagtugot sa tag-iya. Nakalagay sa poste, sa puno, sa bridge. Ang dami na naming information dissemination pero ganun pa din, di pa rin naniniwala na ganun. So we will be conducting a baklas next week. But first, we will notify the candidates. Due process pa din tayo. Samtang sa pagbisita ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa Davao City,
Iyang gipasidad-an ang mga kandidato nga di sila magpanuko nga i-disqualify ang mga mapamatud-ang nakahimo og election offense. Gani, 7,000 nga kandidato na sa nasod ang naisyuhan og show cause order. Sa ilahang tala, 200 na ang na-file nga disqualification cases sa premature campaigning. Samtang sa 72 ka kaso sa vote buying, 10 ka kaso niini ang napasaka sa korte. Sa karon, 9 na ang na-disqualify. Ang mga kalapasan, maong issue sa Pinoyanan o misrepresentation. Walang ifs, walang buts, basta mag-disqualify kami. Papatunayan namin sa kanila hindi yuntok ang COMELEC at hindi na nagbibiro at lukuhan lang yung sinasabi namin mag-disqualify. We have to teach a lesson or two. Otherwise, wala na maniniwala sa COMELEC. Bisan dili bawal, nanawagan si Attorney Garcia sa mga local officials nga di na maglabot-labot sa pagpangampanya sa mga kandidato sa BSKE. Doon po sa mga elected official, bagamat wala na nagpuprohibit na sila yung mag-kampanya o mag-endorse ng kandidato, ang pakiusap po natin sa local elected officials at iba pa mga opisyal na elected, sana naman po iwasan na natin ang mag-endorse, iwasan na natin ang makihalubilo sa mismong kampanya na ito. Irespeto po natin na kaya naman ng mga barangay. Sa bandang uli, sila naman ang magiging leader. Hindi naman po kayo. Sana nga po, magiging maayos lang ang ating halalang kung hindi po kayo makikialam. Pahimang no sa COMELEC sa mga kandidato nga dili magpasulabi og gasto sa kampanya. Ang dapat gastuhon lang sa usa ka kandidato, 5 pesos sa kada botante sa ilahang barangay. Kung doon ay mga mag-donate sama sa mga campaign materials, sumala sa COMELEC, ideklara kini sa ilahang SOSE o Statement of Contribution and Expenditures. Sisimulin namin siya doon kung paano niya nagkaroon ka ng mga ganyan na kung linis mo yan o binigay sa iyo yan o pinahiram yan o dinonate sa iyo yung paggamit sa oras, i-report mo yan sa yung SOSE. Hindi mo kailangan ng karangyaan sa kampanya. Tama po kayo strategy na. Strategy. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagsugod na silang Oplan Baklas ang COMELEC sa Butuan City sa mga campaign poster gamila pa sa COMELEC guidelines. Naghiusa ang mga personay sa COMELEC, Kapulisan, LGU ug DPWH sa Butuan City sa pagbaklas sa mga poster sa mga kandidato sama sa barangay Imadehas sa Butuan City. Sumala sa COMELEC, ilang gipangtangtang ang mga poster nga gibutang sa dili saktong lugar, dili sakto ang sukat ug uban pang kalapasan sa COMELEC guidelines. Lakip sab sa mga gipangtangtang ang posters nga walay nakasulat nga paid by. Samtang dunay mga campaign poster nga gibutang sa pribadong lugar nga wala nagihilabdan sa COMELEC. Tanang mga pangalan sa kandidato nga nasa gipangtangtang nga campaign poster ipailawom sa investigasyon ug padalhan og show cause order sa COMELEC aron matubag nila ang ilang kalapasan. Any campaign posters that are posted outside the common poster areas such as the public places, yung especially yung mga public structures, buildings at saka sa mga trees, bawal po yun, kaya baklasin namin. Kami diri sa mga sa barangay Imadehas, nakita nato nga kaning property dili ni common poster area pero nakita nato nga pribado ni impact na gani ang negosyo sa namang balas ana sa Tagiya, so we presume nga pribado ni ug tugutan sa Tagiya. Ang kawayan napamatud-an na ang kalig-on sa bisan unsa man nga panahon. Mamahimo sab kining pundasyon sa maayong kaugmaon. Kini ang gitudlo og ang mga pamaagi sa pagpadaghan og kawayan sa training ug seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Ani report. Mapansin po ninyo, pagbago pa kasagaran ginakumpara ang mga Pinoy sa kawayan. Dili basta-basta nagapadaog-daog sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Gani, padayon nga nagalambo. Ang kamahinungdanon sa kawayan, gitudlo sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Sa pagpanguna sa founder sa garden nga si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years? Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala.
So, yan ang ituturo. Gipakita ang pipila sa 47 bamboo species sa garden, lakip dinhi ang kasagarang ginagamit sa construction. Black bamboo alang sa musical instruments, wamin bamboo alang sa landscape ornamentals o interior decor, ug machiko nga ornamental bamboo o ginagamit sa paghimo og baskets ug hats. Aduna say actual demonstration sa pagtanom og kawayan. Gihisgutan sabang bamboo treatment process o pamaagi aron magdugay ang mga kawayan. Kini ang hinungdan nga nagadugay ang treated bamboo kumpara sa kawayan nga wala na treat nga hangtod 3 ka bulan lang. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions, but in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Sa mga lecture sab, gitudlo kung paunsa matabangan nga mas mapalambo ug mapadaghan ang mga kawayan. Ang mga mitambong, lakip ang ubang taga-probinsya, excited kuno sa kadaghan sa ilang nakatunan. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwangwang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka incumbent kapitan sa usa ka barangay sa Marawi City ug iyang inahan nga aspirant barangay kapitan sab ang giingong giambush sa Sagyaran, Lanao del Sur. Apan kapulisan sa Lanao del Sur gibarugan nga dili kini ambush apan pagpanghadlok sa mga biktima. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 5 sa hapon adlong Biyernes, samtang pauli na unta sa ilang barangay gikan sa Iligan City, gibanhigan sa wala pa mailing mga sospek ang sakyanan sa incumbent barangay kapitan sa barangay Datu sa Dansalan, Marawi City nga si Norolin Bungaros sa barangay Bubong sa Giaran, Lanao del Sur. Sumala sa mga biktima nga magpalit lamang unta sila og prutas kauban ang iyang inahan nga si Nurhaina Magarang, 15 kandidato sa pagkakapitan sa ilang barangay. Gitaparan kuno sila og motorsiklo, dayong pusil kanila sa duha ka higayon. Tumayo siya doon sir sa yung side ng mother ko kay ang mother ko man sirang naka-front seat. Tapos sir, tinutukan nila niya ang mother ko kay syempre naka-open man ang window. Nagpaputok sila sir, nagpaputok yung trigger man. Human sa pagpamusil, misibat rasab kuno ang mga sospek. Swerte kuno nga wala sila maigo. Human nakahapa sila, dihang nagbuto-buto na ang maong hitabo. Gikumpirma sab sa Sagyaran Municipal Police Station. Apan ilang gibarugan nga dili kuno ambush ang nahitabo. Pagpangharas lamang kuno kini sa mga biktima. Na-recover matud pa sa kapulisan ang usa ka fired bullet sa gituuhang 38 kalibre nga pistola. Wala pong tinaman po doon. Okay. Parang pananakot po ito, no? According doon sa investigation ng Sagyaran Municipal Police Station po. Alright. At ngayon po ay iniimbestigahan po itong nangyaring scandal, alarm ng scandal po dun sa barangay Bubong Sagyaran po. Okay. Sir, hindi po siya ambush po. Sa karon nakikoordinar na kuno ang kapulisan sa mga biktima aron sa pag-ila sa mga posibleng mihimo sa krimen. Samtang gipaningkamutan sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa Comelec Lanao del Sur apan wala pa kini mitubag. Subject for verification kasi meron po tayong mayroon po tayong mga designated doon na inaalam pa itong kung election-related incident po ba itong nangyari doon sa barangay Bubong. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Patay ang usa ka babae sa General Santos City human matud pa mahulog sa irrigation canal. Pasado alas 7 sa gabi adlang Huwebes, nakaplagan sa usa ka residente sa Barangay San Jose sa General Santos City si Mela Tuan Malo, 58 anyos nga naglutaw sa irrigation canal sa ilang lugar.
Dali matud panggibira sa nakakita si Malo aron maluwas apan patay na kuno kini. Sa investigasyon sa kapulisan, ulang nakita ang biktima pasado alas 5 sa hapon sa samang adlaw. Posible matud pang nadalinas kini hangtod sa nahulog sa kanal, hinungdan sa iyang serious head injury. Wala na sab gipailam sa post-mortem examination ang patayng lawa sa biktima sa iyang banay, sanglit nagtuo sila nga walay foul play ug disgrasya ang nahitabo. Garbo karon sa nasod ang naglangkob sa De La Salle University Coral, kinsa nahimong champion sa 2023 Busan Coral Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea. Ani a report. Top prize for ethnic category. Top prize sub for classical mix category. Ug giila nga Grand Prix winner. Kana ang mga nadaugan sa De La Salle University Coral sa 2023 Busan Coral Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea niadtong October 16 hangtod October 21. Kapin 30 ka mga grupo ang ilang gipildi. Lunes sa kadlawon, miabot sa Pilipinas ang DLSU Coral ug gisugat sila sa ilang kabanay nga proud gayud sa ila. Og syempre aron ma-feel sa ilang supporters sa ilang kadaugan, nagsample sa bang grupo sa ilang winning piece. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong nawitwin. Sumala sa conductor sa grupo nga si Joel Aquino nga bidaog sab isip best conductor nga dili sayon ang kompetisyon tungod kay maayo sab ang ilang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Gani hangtod karon, wala pa sab sila katuo nga sila ang giila isip Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Bisan walay bagyo o low pressure area, makasinatig gihapon ug mga pag-ulan ng nasud tungod sa duha ka weather systems. Apektado sa amihan ang Northern Luzon, samtang shear line ang makaapekto sa eastern section sa Central ug Southern Luzon. Tungod nini, dunay masinati nga pag-ulan sa nasud bisan walay na monitor ang pag-asa nga bagyo o low pressure area. Samtang dunay localized thunderstorms sa uban pang bahin sa nasud nga magdala og mga pag-ulan sama sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang posibleng ulanon ug dunay kusog nga ulan ilabi na sa Cotabato ug Barm. Busa magbantay sa posibleng flash floods ug landslides. Mga kapuso, 63 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ka mong official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.